Sa isang maliit at tahimik na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, may isang binatang nagngangalang Pedro. 17 taong gulang pa lamang siya, ngunit kilala na siya sa kanilang lugar bilang masipag, mabait at matapang. Nakatira siya, kasama ang kanyang lola, na si Aling Rosa sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at kawayan. Mahirap lamang ang buhay nila. Araw-araw ay namimitas ng gulay si Pedro at ibinababa sa palengke upang maipagbili. Ngunit kahit mahirap ang kanilang buhay, hindi nawawala ang saya sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang malakas ang ulan at humahampas ang hangin sa mga puno, biglang nagsalita ang kaniyang lola habang nakatitig sa apoy ng lampara. Pedro, may sikreto ang ating angkan. Napakunot ang noo ng binata. Ano po yun, lola? Huminga ng malalim si Aling Rosa. Hindi ordinaryong tao ang iyong mga ninuno. Noon pa man, tayo ang mga tagapagbantay laban sa mga nilalang ng dilim. Natawa si Pedro. Lola naman, parang pelikula. Ngunit seryoso ang mukha ng matanda. Makinig ka, may paparating na panganib. Biglang kumidlat. At kasabay noon ay narinig nila ang isang napakalakas na sigaw mula sa labas. Aar! Napatingin si Pedro sa bintana. May aninong mabilis na tumalon sa bubong. Parang tao pero mahaba ang kuko. At pula ang mga mata. Aswang, bulong ni Aling Rosa. Biglang namatay ang lampara. Nabalot ng kadiliman ang buong bahay. Kinabukasan, nagising si Pedro sa ingay ng mga tao sa baryo. May nawawalang magsasaka. Nakita lamang ang kaniyang kalabaw na duguan sa gitna ng bukid. Takot na takot ang mga tao. Bumalik na sila. Mga aswang, patay tayo. Hindi makapaniwala si Pedro. Akala niya ay panakot lamang ang mga iyon. Ngunit nang makita niya ang malalaking bakat ng kuko sa putikan, nagsimula siyang kabahan. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niya ang kaniyang lola na tila may hinahanap sa isang lumang baul. Inilabas nito ang isang kakaibang punyal na may ukit ng gintong ahas at isang lumang kuwintas na may asul na bato. Ito na ang oras, sabi ng matanda. Ikaw ang susunod na tagapagbantay. Ako? Hindi ko kaya iyon. Ngunit biglang umihip ang malamig na hangin. At mula sa likod ng bahay ay narinig nila ang tunog ng tila may gumagapang. Dahan-dahang sumilip si Pedro. At doon niya nakita isang babae. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat. Nakabaligtad ang ulo. Ngumiti ito ng napakalapad. Aswang, biglang tumalon ang nilalang papunta sa kanya. Ngunit mabilis na itinulak ni Aling Rosa si Pedro at sinaksak ang nilalang gamit ang punyal. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng aswang bago ito naglaho na parang usok. Hingal na hingal si Pedro. Totoo nga, tumango ang kanyang lola. At hindi pa iyon ang pinakamalakas. Nang gabing yon, ikinuwento ni Aling Rosa ang lihim ng kanilang pamilya. Noon pa man, may isang makapangyarihang aswang na tinatawag na si Amarang. Hari ito ng mga nilalang ng dilim. Kayang kontrolin ang mga aswang, manananggal, at halimaw ng kagubatan. Daang taon na itong naghihintay upang muling bumangon. At ayon sa propesiya, isang tagapagbantay lamang ang maaaring pumigil dito. Ikaw iyon, Pedro. Tahimik lamang ang binata. Takot siya. Ngunit alam niyang wala siyang choice. Kung hindi siya lalaban, mawawala ang kanilang baryo. Kinabukasan, nagsimula ang pagsasanay ni Pedro. Tinuruan siya ng kanyang lola kung paano gumamit ng punyal, gumawa ng anting-anting, at lumaban sa mga nilalang ng dilim. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting lumakas si Pedro. Ngunit isang gabi habang nagsasanay siya sa gubat, may narinig siyang iyak. Tinundan niya iyon hanggang makarating siya sa isang maliit na lawa. Doon niya nakita ang isang dalagang nakaputi. Mahaba ang buhok, napakaganda ng mukha. Tulungan mo ako, umiiyak nitong sabi.
Lumapit si Pedro. Anong nangyari sa'yo? May humahabol sa akin. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang nagdilim ang paligid. At mula sa tubig ay may mga kamay na lumabas. Humila sa dalaga pababa. Napaatras si Pedro. Biglang nag-iba ang mukha ng babae. Humaba ang ngipin. Namula ang mga mata. Aswang? Tumalon ito papunta sa kanya. Ngunit mabilis na umiwas si Pedro at sinaksak ito gamit ang punyal. Sumigaw ang nilalang bago naging abo. Hingal na hingal si Pedro. Ngunit maya-maya may pumalakpak mula sa likod. Magaling. Napalingon siya. Isang matandang lalaking nakaitim ang nakatayo sa ilalim ng puno. Mahaba ang balbas. May hawak na tungkod. Sino ka? Ako si Elias, sagot nito. Isa akong mangbabarang, ngunit hindi ako kalaban. Hindi agad naniwala si Pedro. Ngunit sinabi ng matanda na matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng susunod na tagapagbantay. At kung gusto mong talunin si Amarang, kailangan mong hanapin ang 3 bato ng liwanag. Ano iyon? Mga sinaunang bato na may kapangyarihang pumatay sa hari ng mga aswang. Kinabukasan, nagsimula ang paglalakbay ni Pedro. Bit-bit ang punyal, kwintas at ilang gamit. Naglakbay siya kasama si Elias patungo sa madilim na bahagi ng bundok Banahaw. Maraming panganib ang kanilang nadaanan. Mga aninong sumusunod sa gabi. Mga ibong pula ang mata. At mga bulong na tila gustong baliwin ang kanilang isip. Sa 3 araw, nakarating sila sa isang abandonadong baryo. Walang tao. Ngunit may amoy ng nabubulok na laman. Mag-ingat, bulong ni Elias. Biglang bumukas ang isang pinto at lumabas ang isang matandang babae. Ngunit hindi normal ang kaniyang lakad. Paikot ang leeg nito at nakangiti ng napakalapad. May bisita tayo. Isa-isa pang lumabas ang ibang tao sa baryo. Ngunit lahat sila'y maputla, patay na mata, mga aswang. Takbo! Sigaw ni Elias. Nagsimulang habulin ng mga nilalang si Pedro. Tumalon ang isa mula sa bubong. Tinaksak niya ito. May isa namang sumunggab mula sa likod. Halos makagat siya. Ngunit tinamaan ito ni Elias gamit ang mahiwagang apoy. Nagliyab ang buong baryo. Habang tumatakbo sila palabas, nakita ni Pedro ang isang malaking nilalang sa dulo ng daan. Halos 3 metro ang taas. May sungay. At maraming mata. Siya ang bantay ng unang bato. Lumunok si Pedro. At kailangan natin siyang talunin. Ninatang, umalingaw-ngaw ang dagundong ng halimaw habang dahan-dahan itong lumalapit. Bawat hakbang nito'y nagpapayanig sa lupa. May mahabang dila itong parang ahas at mga matang kumikislap na parang apoy. Pedro, sigaw ni Elias. Ang puso nito ang kahinaan. Ngunit paano niya maaabot iyon? Napakalaki ng nilalang. Biglang sumugod ang halimaw. Muntik nang madurog si Pedro nang hampasin siya ng napakalaking kamay nito. Tumilapon siya sa putikan. Halos mawalan ng malay. Ngunit biglang nagliwanag ang kwintas sa kaniyang leeg. At may tinig siyang narinig sa kaniyang isip. Huwag kang matakot. Tumayo si Pedro. Naramdaman niyang tila may kakaibang lakas na dumadaloy sa kaniyang katawan. Mabilis siyang tumakbo. Mas mabilis kaysa dati. Tumalon siya sa katawan ng halimaw at umakyat sa balikat nito. Umungal ang nilalang habang pilit siyang inaalis. Ngunit mabilis niyang isinaksak ang punyal sa dibdib nito. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. At biglang sumabog ang halimaw sa maitim na usok. Pagbagsak ni Pedro sa lupa, nakita niya ang isang makinang na asul na bato sa gitna ng abo. Ang unang bato ng liwanag, sabi ni Elias. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, biglang dumilim ang paligid at may malamig na tinig na narinig mula sa hangin. Pedro, napatingin siya sa paligid. Kilalang kilala kita.
At mula sa anino ng mga puno ay lumitaw ang isang matangkad na nilalang. Nakasuot ng mahabang itim na kapa, maputla ang balat, at pulang-pula ang mga mata. Si Amarang. Hindi makagalaw si Pedro sa tindi ng presensya ng nilalang. Pakiramdam niya'y nagyayelo ang kaniyang katawan. Ngumiti si Amarang. Anak ka pala ni Ramon? Napakunot ang noo ni Pedro. Kilala mo ang tatay ko? Tumawa si Amarang. Pinatay ko siya. Nanlaki ang mata ni Pedro. Hindi niya kailanman nakilala ang kaniyang ama dahil sinabi ng kaniyang lola na namatay ito sa aksidente. Kasinungalingan! Sinubukan din niya akong pigilan noon. Malamig na sabi ni Amarang. At nabigo siya. Nanginig sa galit si Pedro. Biglang nagliwanag ang kaniyang kuwintas. Ngunit bago pa siya makasugod, hinawakan siya ni Elias. Hindi pa kaya ng lakas mo. Ngumiti lamang si Amarang bago unti-unting naglaho sa kadiliman. Ngunit naiwan sa hangin ang kaniyang mga salita. Kapag nakuha ko ang 3 bato, magwawakas ang mundo ng tao. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang lumalalim sila sa kabundukan, mas lalong nagiging mapanganib ang paligid. May mga puno roong tila buhay. May mga matang nakatingin mula sa dilim. At tuwing gabi, may naririnig silang sigaw ng mga nilalang na hindi tao. Sa ika-7 araw, nakarating sila sa isang kuweba na may kakaibang simbolo sa bungad. Dito nakatago ang ika-2 bato, sabi ni Elias. Pagpasok nila, malamig at madilim ang loob. Tanging ilaw lamang ng sulo ang kanilang gamit. Habang naglalakad sila, biglang may boses na narinig si Pedro. Anak! Napalingon siya at nakita niya ang kaniyang ina. Ma? Lumapit ito habang umiiyak. Pedro, tulungan mo ako. Ngunit napansin niyang walang anino ang babae at baliktad ang mga paa nito. Naalala niya ang bili ng kaniyang lola. Huwag magpapalinlang sa mga aswang. Biglang nagbago ang mukha ng babae. Humaba ang dila at tumalon ito papunta sa kanya. Ngunit handa na si Pedro. Tinaksak niya agad ang nilalang. Naglaho ito sa usok. Ngunit kasabay noon ay nagsimulang gumalaw ang buong kuweba. May malalaking gagamba na bumaba mula sa kisame. Pulang-pula ang kanilang mga mata. Takbo! Sigaw ni Elias. Mabilis silang tumakbo habang hinahabol ng mga higanteng gagamba. Halos maipit sila nang gumuho ang daanan. Ngunit sa dulo ng kuweba ay nakita nila ang isang altar at sa gitna nito, isang berdeng bato. Ngunit bago nila makuha iyon, may isang napakalaking manananggal na bumagsak mula sa itaas. Kalahati lamang ang katawan, mahaba ang pakpak, at puno ng matutulis na ngipin. Akin ang bato, tumitsit ito. Nagsimula ang matinding laban, mabilis ang manananggal. Halos hindi makita ni Pedro ang galaw nito. Paulit-ulit itong sumusugod mula sa dilim. Minsan sa taas, minsan sa likod. Nasugatan si Pedro sa braso. Umaagos ang dugo. Naamoy iyon ng halimaw. Mas lalo itong naging mabangis. Ngunit napansin ni Pedro na takot ito sa liwanag ng kwintas. Kaya nang muling sumugod ang manananggal, itinaas niya ang kwintas. Isang matinding liwanag ang kumalat sa kuweba. Napaurong ang nilalang habang sumisigaw sa sakit. At doon tumalon si Pedro. Buong lakas niyang isinaksak ang punyal sa ulo ng halimaw. Umaling-awngaw ang huling sigaw nito, bago tuluyang naging abo. Pagkatapos noon, kinuha ni Pedro ang ika-2 bato. At nang hawakan niya ito, may nakita siyang pangitain. Nasusunog ang kanilang baryo. Nagkakagulo ang mga tao. At sa gitna ng apoy, nakangiti si Amarang. Kailangan nating bumalik, sigaw ni Pedro. Ngunit umiling si Elias. Kapag bumalik tayo ng hindi kumpleto ang 3 bato, mamamatay tayong lahat. Napakuyom ng kamao si Pedro. Alam niyang tama ito, kaya nagpatuloy sila sa paghahanap ng huling bato.
Ngunit habang tumatagal, nararamdaman niyang parang lumalakas din si Amarang. Lumalamig ang paligid, mas maraming aswang ang sumusulpot, at minsan, naririnig niya ang mga bulong sa gabi. Tumuko ka na, hindi mo kami matatalo. Ngunit hindi nagpatalo si Pedro dahil alam niyang nakasalalay ang buhay ng lahat. Pagkaraan ng ilang araw, narating nila ang pinakatuktok ng bundok Banahaw. Doon ay may sinaunang templo na natatakpan ng mga ugat at lumot. Sa gitna nito ay may malaking pintong bato. At sa harap ng pinto, nakatayo si Amarang, parang hinihintay sila. Huli na kayo, nakangiti nitong sabi. Sa likod niya ay nakagapos si Aling Rosa. Lola! Sinubukan ni Pedro na sumugod, ngunit agad siyang itinulak ng mahiwagang lakas. Tumawa si Amarang. Isa na lang ang kailangan ko. Biglang lumipad ang dalawang bato mula sa bag ni Pedro at napunta kay Amarang. Nagliwanag ang buong templo. Nagsimulang manginig ang lupa. At ngayon, magigising na ang hari ng dilim. Ngunit biglang sumigaw si Aling Rosa. Pedro, ang kwintas. Naalala niya ang sinabi ng kaniyang lola noon. Ang kwintas ay susi ng tunay na kapangyarihan ng kanilang angkan. Hinawakan niya yon. At biglang bumalot ang matinding liwanag sa kaniyang katawan. Nagulat si Amarang. Hindi! Tumayo si Pedro habang kumikislap ang kaniyang mga mata. Pakiramdam niya'y mas malakas siya kaysa dati. Lumabas mula sa kuwintas ang isang gintong espada. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Nagsimula ang huling laban. Sumugod si Amarang na parang anino. Mabilis at mabagsik. Ngunit nasasagupan na ni Pedro ang kaniyang mga galaw. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Liwanag laban sa kadiliman. Bawat tama ng espada ay nagpapaliyab sa hangin. Bawat sigaw ni Amarang ay nagpapayanig sa templo. Hindi mo ako matatalo! Sigaw ng hari ng mga aswang. Ako ang dilim! Ngunit sumigaw si Pedro habang itinataas ang espada. At ako ang liwanag! Buong lakas niyang isinaksak ang espada sa dibdib ni Amarang. Umaling-aungaw ang napakalakas na sigaw. Nagsimulang mabasag ang katawan ng nilalang, hanggang sa tuluyan tong naging abo. Kasabay noon, nagliwanag ang buong bundok, at unti-unting nawala ang kadiliman. Namatay ang mga sigaw ng mga aswang. Tumahimik ang hangin, tapos na ang laban. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Pedro sa kanilang baryo. Masaya ang mga tao. Ligtas na silang muli. Ngunit nagbago na si Pedro. Hindi na siya simpleng binata lamang. Isa na siyang tunay na tagapagbantay. Isang gabi habang nakatingin siya sa buwan, lumapit si Aling Rosa. Nagagawa mo ng ipagmalaki ang iyong ama. Ngumiti si Pedro. Ngunit biglang umihip ang malamig na hangin. At sa malayong gubat, may dalawang pulang matang muling nagliwanag. Parang may bagong panganib na paparating. Ngunit ngumiti lamang si Pedro habang hinahawakan ng kaniyang espada. Handa na siya, anuman ang dumating. Wakas.